Araw sa lahat. Lingid sa kaalaman ng iba, no? Hindi nila alam kung ilan ba yung sinasamba nila na Diyos. Yung iba, maraming sekta na naniniwala na merong maraming Diyos. Kahit yung sa kay Eli Soriano, ay itong sa versikulo na mabasa kasi nila dito sa 1 Corinthians 8:5, ay ito po yung para sa mundo. Hindi po yung para sa mga apostoles, sa mga disciple ni Christ. Dito kasi nakasaad na even if there are so-called gods, whether in heaven and on earth, as there are many gods and many lords. Pero kung sa Kristiyano po, ay hindi po yan dapat yung versikulo na gamitin natin. Kasi para sa mundo yan. Kasi nga ay tinawag na God of this world. Yan, yung titulo niya, nagpapatitle siya ganyan. Sa mga Hudyo naman, ang sa kanila, yung sa Deuteronomy 6:4. Yung sa kanila yung Isma Israel, Ya Elohino, Ya Ikad. Mga Kristiyano ay ganun din. Isa lang din ang Diyos. Pero ito talaga, yung sa atin para sa Christians, ay itong sa 1 Corinthians 8:6, no? Kasunod lang ng 8:5. Sabi ni Pablo, yet for us, there is only one God, the Father. Yun na yan, sino yung Father? Yan po yung Father ni Christ. Yan po ng one God na sinasabi ni Pablo, of whom all things, and we for Him, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we live. Yan talaga. There is no other God but Him. Only Christ Father is our God. Mga kay Christ, no, mga sinabi niya para ma-prove na yung nag-iisang Diyos lang talaga ay kanyang Ama at hindi siya. Isa na dito, no, yung sa John 17:3. Kasi eternal life ito eh. So ang sabi niya, and this is eternal life. Eternal life po ito. Buhay na walang hanggan. That they may know you, the only true God. No, ang nire-refer ni Christ dito ay ang kanyang Ama, hindi yung sarili niya, ang kanyang Ama. Gets nyo? And is Christ whom you have sent. So si Kristo ay pinadala ng kanyang Ama. At tinutukoy niya dito na kung naniniwala ka na may isang tunay na Diyos, which is ang kanyang Ama, yan, makakamit mo ang buhay na walang hanggan. At dito pa, so 1:20-17, ang sabi ni Kristo, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Simple as that. Ang Diyos ni Kristo ay Diyos natin. Ang Ama ni Kristo ay Ama din natin. So, hindi po yan magko-complicate. Pinakilala ni Kristo na may iisang Diyos lamang talaga ay ang kanyang Ama. Nagets nyo? Ang kanyang Ama, ayan din po yung Diyos natin. Ito yung mga sinasabi ni Kristo. Huwag na natin i-complicate pa sa ibang pang mga verse na mahihirapan na kayong i-comprehend kasi ito na yung sinabi ni Christ. Simple. Madaling intindihin. Klaro. Hindi na kailangan na theologians ka para maintindihan mo. Sa Ephesians 4:5-6, ito ay para sa mga Kristiyano talaga ito. Meron tayong one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in all. Yan, klaro po. Meron tayong isang Lord. Si Christ yan. Isang paniniwala. Isang bautismo lamang. Isang Diyos at Ama para sa lahat. Walang lalamang sa Ama. Ang Ama lamang ni Christ ang nag-iisang Diyos na lahat sa lahat. Even Christ subject to God who is His Father. So yan, paniwalaan natin ito, mga bersikulo na sinabi ko, na mga ni Pablo at na iba pang mga Kristiyano, mga apostoles, ito yung sa kanila. Si Kristo ay Panginoon. Hindi siya God.
Ang only one God na nire-refer nila ay ang Father and God ni Christ who is in heaven. Gets nyo na? Versikulo nito, no, na-establish na isa lang ang Diyos at ito talaga ay ang Ama ng ating Panginoong Kristo. Nga naniniwala na may tatlong Diyos ay mali po. Lalo na po kung ang inyong pagbabasihan ay ito pong sa 1 John 5:7. Meron po yang insertion dyan. Ang nakasaad dyan ay, for there are three who bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one, or in agreement. This verse po ay blunder. Few words are inserted. Ang original text nito ay hindi po makikita, and yet sa Latin Vulgate ay makikita po doon yung naka-insert. Tawag dyan ay tinatawag po na John's comma. May yung insertion dyan, ma-search nyo sa internet, sa Google, yan, makikita ninyo. Tamang nakalagay lang doon sa original ay, for there are three who bears witness. Wala po yung iba na in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, these three are one, ay wala po yan sa original. So, hence ito na kayo, ayan, mag-research kayo, umpisahan nyo dyan, para malaman nyo kung ilan ba talaga ang Diyos na dapat sambahin. Kayo maniwala sa maraming Diyos na based lang lalo na sa insertion. Taong gumawa niya ng insertion, no, ay mga inspired by Satan yan. So, yung mga gawa nila ay wag po ang paniwalaan, kaya hindi po yan nagawa ng Holy Spirit. Doon din po sa mga naniniwala na si Jesus ay Diyos, if meron kayong pong search engine o para mabilis, o meron kayong e-sword o sa laptop ninyo or sa cellphone ninyo, hanapin po ninyo ang word na God Jesus, Jesus God, or Father Jesus, or Jesus Father. Kahit ni isa niyan, wala ka makikita. Ang results niyan, pag i-search mo, nothing, zero. Palang magtaka ka na. Wala kang makikitang ganyan. Ka na lang sa cover, sa likod, sige mong hanap, wala kang mababasa. Isa yan, God Jesus, Jesus God, Father Jesus, or Jesus Father. Wala. So pag ganyan ang base na paniniwala mo na wala dyan, blasphemy na yan. Magkakasala ka niyan pag yan, mga mali yung paniniwala mo. Hindi mo na makamit yung eternal life na sinasabi doon sa John 17:3. Think again po, twice, thrice, so many times. Saan ka nagkamali? Kung para sa iyo ay Diyos si Kristo, take note, ang tinuturo na ni Jesus, isa sa amin ni Isa, ay nag-iisang Diyos ay ang kanyang ama lamang po na nasa langit. At hindi din po ang kanyang sarili. Better na i-studyhan po paulit-ulit ang Bible. Kasi may mga inserted talaga dyan. Kahit yung ibang words dyan, no? Yung original po ay tama, walang mali. Yung sa mga nag-translate lang kasi, wala din po yun silang Holy Spirit. May yung iba, mali yung words na ginamit. Or yung iba talaga malicious na may in-insert na hindi naman po dapat. So, pagbasahin mo, maiiba na po yung meaning ng kabuuang verse kapag may in-insert na maling word. Kasi pong mapalapastanganan natin yung Diyos, mablaspheme natin siya, ang Diyos ay nag-iisa na nasa langit. Hindi po siya pumupunta kahit saan. Pero yung cover po ng power niya ay kahit saan po. All-knowing po ang God. Almighty, omnipotent, omniscient. Diyos din po ay kailanman hindi nagbago. Yung anyo niya hindi po nagbago, hindi po siya naging tao. Siya ay nasa langit at wala dito sa lupa. Gamit natin yung eternal life na sinabi ni Kristo, yung sa Juan 17:3 ay paniwalaan po natin. Si Christ po yung nagsabi nun, hindi iba. Kahit yung sa mga apostolos niya, yung mga apostolis na confession nila ay makikita mo sa mga writings nila, no? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Yan. Sa writing ni Paul, writing ni Peter, ni John, ganyan mga mababasa mo. Yan po ang banggitin natin. Blessed be the God
and Father of our Lord Jesus Christ, from eternity to eternity. Amen.